Now, God's desire, no, God desires our unqualified devotion. Hindi yung devotion na ginagamit araw-araw na yung quiet time. Ang devotion ay yung, sa Tagalog, yung deboto. At ang pangalawa is, the cross didn't mark the end. Instead, it marked a new beginning for all who would be introduced to a crucified life. Now, God's desire, no? God desires our unqualified devotion. Kasi crucified love is a gift to us eh. Alam niyo yung, di ba? Di ba yung pag-ibig, di ba, ano matatawag na, di ba, ang tawag natin doon, that is a crucified love, di ba? Oh, crucified love is a gift. Wala kahit na sino na magpapapako man dahil sa iyo. Unless you can find someone who is willing to do that. So far, si Christ pa lang ang nakita ko at natagpuan ko na nagregalo sa akin yan. Wala nang iba. At I think wala na akong matatagpuan pa kahit kailan sa buhay na ito who will give me a gift such as the gift of Jesus Christ. Wala na. Kaya, mahalin natin yung kaligtasan natin. Tayo mga naligtas na, mahalin natin yan. Huwag nating wardi-wardihin. Huwag. Kasi, it is a crucified love, no? That became a gift from the Lord. Romans chapter 5, verse 8, ngunit ipinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Grabe, no? Resurrected life with God is a purpose. Kung merong gift, meron namang resurrected life. Pero resurrected life, it is a purpose. Layunin. No? Ang layunin po ng crucified love ni Kristo is a resurrected life to everyone, no? Na nakatagpo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. That's why He requires that we too live a crucified life. No. Sabi rito sa Galatians chapter 2 verse 20. Kaya nga, sabi niya Galatians 2:20, ang liliit niya na. Ang haba. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay ngayon kundi si Kristo na. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin, sabi niya. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin. Crucified life yan eh. No, crucified love yan. Nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. That is what crucified love means. Dahil sa crucified love ni Kristo, no, siya naman ay nabuhay ng resurrected life lang nakaranas lang ng resurrected life ang makapagsasabi ng ganito na nabubuhay ngayon, no? Sabi niya, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang makapagsasabi lang niyan ay yung nag-i-enjoy at nakaranas ng crucified life. Wow. Maraming Kristiyano, mga kapatid, pero among Christians, only those that experience a crucified life will and can say, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Wow, napakaganda. No? Such a life is surrendered. Yan. Surrendered yan. Sacrifice to Jesus and broken self-will. Ano?